Magandang umaga, boss. Boss, ang Shoe Corporation natin, bilyon-bilyong pisong asset naman. Bakit ba't bisikletang pampubliko na naman ang dinala mo sa opisina? Ang parking fee sa baba, 6 na piso kada oras. Ang mahal naman. Magandang umaga, boss. Umagang umaga. 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 Ang hamon ngayon, 10 piso, 4 na tao, guguli ng buong araw. Pag-aralan ng sunod-sunod. 10 araw lang ang expiration date nito, ngayon lang na-expire. Namiss lang natin ang pinakamagandang panahon para gamitin. Ako na ang bahala. Hoy, boss. Natunaw na ang yelo nito. Paano pa iinumin? Gusto ko talagang uminom ng nasa room temperature. Secretary Jin, huwag mong kalimutang i-transfer sa kanya ang bayad. At saka, dalhin mo ang bagong produkto sa opisina ko. Kailan kaya mawawala ang pagiging kuripot ng boss na ito? Boss, sandali lang. Hoy, Boss Shu, Para akong pumasok sa pugad ng gagamba. Boss, ito lahat ay mga ipinadala ni Madam para sa blind date mo. Nandito na naman sila. Ilan na ba ang dumating nitong buwan? hoy, Kuya Yang. Maganda ang panahon ngayon. Gusto mo bang pumunta sa bahay namin para manood ng pelikula? Malabo ang mata ko, hindi ako makakapanood. Eh di sumama ka na lang sa bahay namin. Marunong mag-backflip ang pusa ko. Ang galing naman. Eh di pwede na ipadala siya para magtrabaho. Kuya Yang, ako muna. Kuya Yang, Sumama ka sa akin. ako ang nauna. Kuya Yang, makipag-date ka sa akin. Kuya Yang. Sumama ka sa akin. Kuya Yang, ako ang nauna. Kuya Yang. Sumama ka sa akin. Tigil. Bago ako makipag-date sa inyo, naghanda ako para sa inyo ng isang sorpresa. Sorpresa. Anong sorpresa? Tingnan ninyo. Hoy, Kuya Yang. Paumanhin, maganda. Hoy, ikaw! Saklolo! Hawakan mo ng mahigpit. Kuya Yang. Kuya Yang. Shu Yang, hindi ako naniniwalang hindi ka babalik. Hump. Paumanhin, parang nasira ko ang sasakyan mo. Ninakawan mo ang iba at sinira pa. Isang paumanhin lang ang katapat? Ang sasakyan? Babayaran ko ng buo ang halaga nito. Pero ito, parang limited edition. Kailangan ng konting panahon. Ganito na lang, may tricycle ako doon. Gamitin mo muna. Sikat na sikat sa North America. Sino bang may gusto sa tricycle mo? Gusto ko? Magpakasal ka sa akin. Pwede pag-usapan ng pera, pero hindi pwede ang pag-ibig. Sino bang nagsabing gusto kitang ligawan? Huwag kang filinghero. Ang kailangan ko ay magpanggap kang boyfriend ko. Sa kalagayan mo, kailangan mo pa bang magpanggap? Ang mga lalaki, lahat yan, visual ang hilig. Ang lalaki, pag nakapako na sa pader, saka lang talaga magiging tahimik. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag kang mang-personal. Pumunta ako ngayon para mag-blind date. Gusto kasi ng tatay ko na magpakasal ako sa isang mayamang heir. Pero ako, hindi ako interesado sa mga lalaki. Kaya, gusto kong pumunta ka bukas sa bahay namin at magpanggap na mayamang heir para mawala na sa isip ng mga magulang ko. Kapag natapos na to, quits na tayo. Kung kailangan kong isakripisyo ang aking dignidad, iba na ang presyo noon. Teka, hindi ba't ako rin, fine pressure na magpakasal? Bakit hindi na lang tulungan natin ang isa't isa? Sa totoo lang, fine pressure din ako. Pwede kitang tulungan sa mga magulang mo, pero tulungan mo rin ako. Babayaran ko ng buo ang kotse. Ano sa tingin mo? Tingnan natin ang ipapakita mo. Kung maganda ang ipakita mo,
Baka ako ay pag-isipan ko. Siguradong masisiyahan ka. Tangshi, binabalaan kita. Ang mahal kong manugang ay unang beses pa lang dito. Huwag mong gagamitin ang mga kinaugalian mo sa Hongmen. Baka matakot yan at umalis. Pagdating ng gabi, pag-uusapan natin. To, Alam ko, may pag-iingat ako. naiinip ka na? Hoy, aray! May bisita. Ikaw talaga. Diyos ka. Nagsisimula ng maging kawili-wili ang mga bagay. 300 bawat oras. Ngayon, lumagpas na tayo ng 1 minuto. 1 oras at 3 minuto. I-round off na natin bilang 1 oras. Sa susunod, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Sige na nga. Mga magulang mo. Hmm? Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ma, pa, Hi, mga lods. Tito, tita, ako po ang boyfriend ni Ling, si Shu Yang. Tawagin niyo na lang po akong Xiao Shu. Mabuti at nakarating ka. Ay, ito. Hoy, medyo OC lang po ako. Pasok muna kayo sa loob. Di muna. Unang beses kong makilala kayo, may dala akong munting regalo. Naku, itong batang to. Dumating na nga. Nagdala pa ng regalo. Walang anuman, mas mabuti pa ang magbigay ng ginto at pilak kaysa magbigay sa inyo ng isang apo. Tito, tita, nagdala po ako ng apo para sa inyo. Ang ganda ng bahay ni na tito at tita, nakakamangha. Ang pagkakadesenyo. Parang ang dating lang, parang hindi naman ito bahay ng isang disente. huwag kang kikilos ng basta-basta. Magpakita ka ng magandang asal. Kung hindi, mamaya, patiwari ka ng aalis dito. Siyasu. Ano ba ibig sabihin nito? Talaga? Hindi. Xiaoshu, biro mo. Nakakatawa ka naman. Hindi ako nagbibiro. Natatakot lang ako na hindi kayo maniwala, tito at tita. Dinala ko pa nga ang ultrasound result. Ang galing mo naman. Triplets? Ito. Ang taas na pala ng teknolohiya ngayon. Ito. Nakikita na pala yan? Hindi, ito. Ito sa gitna. Ano ba ito? Naku, mali ang naabot ko. Ano ba ang dinala mo? Nagbiro lang ako kanina. Ang totoo, magkakambalang ipinagbubuntis namin. Tangling. Malaking bagay ito. Bakit hindi mo ipinaalam sa amin? Ma, hindi ba't gusto mo talaga na mag-asawa ako ng mayaman? Ngayon? Mag-aasawa na ako. Ito. Xiaoshu. Paano kayo nagkakilala? Nang gabing iyon, lasing na lasing ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsalita ng walang patumangga. Iniisip ko lang ang mga bagay na pinipigil sa puso ko at nagpahayag ng walang kontrol. Yun? Tapos? Tapos, lahat ng dapat malaman ay nalaman na. Ako. Hoy! Tito, huwag kang magpadalos-dalos. Hinaharangan niya. Ang daan para sa akin. Baka masaktan ng bata. Ano ba iniisip ko? Umaarte lang siya. Jade pendant ng pamilya Shu. Lumabas ka na ngayon din. Huwag naman tita. Kung magpapakasal na kami ni Tangling, siguradong tinitiyak ko ang magandang buhay nila ng mga anak niya. At, RD, ganito na lang. Pakinggan ninyo. Ang alok ko sa inyo. Dumating na ang kotse na regalo ko kay Tangling.
Genius. Hoy, tita? Kahit second hand lang, pero branded naman. Ano sa tingin mo? Para kay Tangling. Yung sinasabi mong sasakyan, electric bike lang pala. Huwag kang mag-alala, tita. May apartment din ako. Mas maayos na yan. Gumastos ng libo-libo para sa mamahaling bagay. Sirang linya ng telepono. Susian. Salamat po, tito. Ako, nagrenta pa ako ng public housing unit. 200 lang ang renta kada buwan. Kapag nagpakasal na kami, ako na ang bahala sa renta. Kumpleto ang mga gamit. Kailangan lang ng kutson para matirahan na. Kunin mo na yung sira mong electric bike at umalis ka. At ikaw, kung hindi mo siya iiwan, hindi na kita ituturing na anak. Anong ginagawa mo? Kaysa pilitin ninyo akong mag-blind date, mas pipiliin ko ang taong gusto ko. Shuyang, sumama ka sa akin. Oy, Ang electric bike! Ang electric bike! Isama mo ako. Leng. Hindi na kita pipilitin mag-blind date. Bumalik ka rito. Hindi ko dapat siya pinipilit mag-blind date. Hindi na natin siya kailangan pilitin. Sa tingin ko, si Ling at si Shuyang ay bagay na bagay. Bagay? Anong ibig mong sabihin? Bagay sa yang lasinggerong yon? Like, Lasinggero, ang suot niyang pangitaas ay Ralph Lauren, ang Rolls-Royce ng mga suit. Ang sinturon niya ay Hermes, ang sapatos niya ay LV. Medyo luma na lang. Saan kukuha ng ganong pera ang isang lasinggero? Paano siya naging lasinggero? mukhang malabo na ang mata mo. Kanina pa, nakita ko sa kanya ang jade pendant ng pamilya Shu. Anong ibig mong sabihin? Yung pamilya Shu na may bilyon-bilyong yaman. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Tama ako. Sa tingin ko, dahil silang dalawa ay nagkakagustuhan, payag ako sa kasal na ito. Pupunta na ako sa pamilya Shu para magbigay ng dowry. Ano? Sabi ko sa'yo, masaya ka. Ang galing mong manginis. Siyempre naman. Ngayong tinulungan kita, tulungan mo rin ako. Huwag mong kalimutan ang nakatulong sa'yo. Dahil maganda ang ginawa mo, tutulungan kita. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo, ano ang kailangan kong gawin? Ang sasakyan mo. Sakay ka, mag-ayos-ayos ka, dadalhin kita sa isang lugar. Tara na, narating na natin. Ang pagkain na sinasabi mo? Dito pala? Ang mga magulang mo, hindi naman tayo inimbita para kumain. Kumain muna tayo. Nako, nakalimutan ko. Regla ko pala. Huwag kang mag-akala. Sinasakluban lang kita. May malinis na damit na ipapadala mamaya. Siya, nahalata niya. Salamat. Nadumihan ko ang sasakyan mo. Mamaya, papalinis ko. Hindi na kailangan. May libreng car wash card ako. Ngumiti ka ng madalas. Ang ganda-ganda mo kapag nakangiti. Ruyan, ikaw na isang CEO. Bakit mo pa kailangang magpakababa para maghatid ng pagkain kay Shuyang? Hindi ka naman niya gusto. Hindi ako gusto ni Shuyang. Tanong kita, ano ang English name ko? Sunny, Sunny, isang pang-uri. Nangangahulugang maaraw, kumakatawan sa araw. Kahapon lang inanunsyo ng tatay ko na maghahanap ako ng mapapangasawa. Tapos, ang background picture sa social media ni Shuyang, pinalitan niya ng planeta Earth. Ano ang ibig sabihin nito? ibig sabihin, mahilig siya sa kalikasan? Umiikot ang Earth sa araw. Gusto niya ako. Maghahanap naman talaga ako ng mapapangasawa. Sakto. Magkaibigan ng pamilya Shu at pamilya Liu. Nagpa siya ako na bigyan siya ng pagkakataon. Ha?
Anong klaseng pag-iisip ba yan para maisip mo ang ganitong paraan ng pagpapakita ng interes? Hmm. Kung gusto ka ni Xu Yang, sino yung kanyang niyayakap? Anong ginagawa mo rito? May kailangan si Miss Liu sa akin. Ang agresibo ng tono mo. Galit ka ba dahil hindi ako nakasagot kahapon? Gusto pa rin niya ako. Ano na naman kaya ang iniisip niya? Foie gras na French style. Ginataang dilis at gulay. At ang paborito mo? Matamis at maasim na buto-buto ng baboy. Lahat yan, ako ang nagluto. Tikman mo. Ang pag-amin ko, malinaw na ba? Tatanungin ko muna ang girlfriend ko. Gutom ka na ba? Paano ko siya mapapaalis? Magsumbong ka sa akin. Pakiusap, ate. Ano? Gusto mong kumain ng fried rice na luto ko? Oo. Siguro. Hintay ka. Lulutuin ko na para sa'yo. Titingnan ko. Hindi. Seryoso ka? Siyempre naman. Di ba sumasakit ang tiyan mo? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Miss Tang, hindi marunong magluto, hindi naman yan nakakahiya. Dahan-dahan lang, mga pagkain na dinala mo mula sa hotel, kunwari ikaw ang nagluto, maganda ba yun? Hindi na kailangan. Pumunta ka muna doon at maghintay. Lalaki. Kaibigan ko. Oras na para kumain, Master. Kain ka na. Ang dami-daming preparasyon. Akala ko kung ano na ang gagawin. Isang platito lang pala ng sinangag. Pero hindi mo ba napapansin? Ang sinangag na ito, ang bango nga. Sa pagitan ng mga mamahaling pagkain at sinangag, alam ng normal na tao kung alin ang pipiliin. Tama ka. Ang pipiliin ko ay sinanggag. Shuyang, niloloko mo ba ako? Gusto mo bang magpa-importante ka? Anong magpa-importante? Kainin mo na ang pagkain mo. Ha? Ikaw ang gumawa nito? Ang sarap niyang magluto, pero ang kakaiba naman ng dekorasyon sa bahay niya. Sino ba talaga siya? Bahala na. Kain muna tayo. Ito ang paboritong sinanggag ng hari ng sugal. Mga itlog mula sa Malaysia, isinasama sa alimango mula sa Sri Lanka, olive oil mula sa Italy, huadia wine mula sa Shaoxing, at patis mula sa Vietnam. Kumusta? Ang sarap. Tama na, Shuyang. Naghanda ako ng isang hapag ng mga mamahaling pagkain para sa'yo. Tapos parang hangin lang ako sa'yo. Sinanggag pa ang kinain mo. Ikaw ang nagluto nito? Mukhang nagpa-part-time ka rin sa kusina ng Hilton Hotel? Naamoy mo pa iyon? Hotel namin iyon. Siyempre alam ko. Shuyang, kung dahil sa hindi mo pagtugon sa pag-amin ko sa'yo kahapon kaya ka kumuha ng iba para lang galitin ako, nagtagumpay ka. Pag-amin? Kaya pala hinanap mo ako. Para lang galitin siya. Saan ka pupunta? Ako, hindi ako nakikipaglandian sa may kasintahan. Bitawan mo ako. Wala akong kasintahan. Babalik na ako sa opisina. Shuyang, kung gusto mo na patawarin kita, pwede rin. Bago mag-ala 12 ngayong gabi, magpadala ka ng 10,000 isang rosa sa bahay ko. Bakit kita bibigyan ng bulaklak? Kuya Shuyang,
Xiang Guanzi. Ano na naman ang ginulo mo? Shuyang, haharap-harapan mo akong hahalikan ng ibang babae? Sa buong linggong ito, hindi kita kakausapin. Parang nagkagulo na nga. Ang ganda. Kuya Shuyang, Tangling. Hindi ganoon ang nangyari. Teka, ano ba yan? Para bang ako ang nambabae? Mukhang hindi mo naman kailangan ng tulong ko. Samahan mo na lang yung mabuting kapatid mo. Kapatid ko lang siya mula pagkabata. Wala talaga kaming anuman. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sige, magpaliwanag ka nga. Kuya Xiaoyang, nasa bahay mo na ako ilang araw nang naghihintay. Namimiss na kita. Halikan mo nga ako. Yan ba ang paliwanag mo? Bata pa kasi ang isip niya. Halikan mo na ako. Kung hahalikan mo pa ako, isusumbong kita sa sexual harassment. Gusto lang kita. Guwapo ka, mayaman ka, mahilig ka pang mag-ampon ng pusa. Magkaibigan pa ang mga magulang natin. Basta, ikaw ang para sa akin. Sabi nga nila, isang halik, parang kinilig. Pangalawang halik, parang nanlalambot. Pangatlong halik, nakakapagpagod pa. Kapag madalas kitang hinalikan, magugustuhan mo na rin ako. Huwag kang ganyan. Ang unang halik ko ay para lang sa magiging asawa ko. Unang halik. May unang halik ka pa pala. Swerte ko naman. Hawakan mo nga ang tela ng damit ko. Bagay ba akong maging asawa mo? May asawa na ako. Nagsisinungaling ka. Ayon kay Tita Wen, single ka pa raw. Mahal. Batiin mo naman ang kapatid natin. Sino bang asawa mo? Tinulungan kita. Huwag kang magpakita ng ibang mukha. Shuyang, walang sino man ang pwedeng magkaroon ng nobya nang walang pahintulot ko. Talagang nagkagulo na. Shuyang, sinabi ko na, ikaw, kukunin kita. Kayo dalawa, lumayo kayo sa asawa ko. Ang pamilya ninyong Jiang, hindi ba't nakasandal lang sa shitang? Ano ba namang nagyayabang kayo? Mga tao ng shitang? Kung hindi ko kayo kayang kalabanin, iiwasan ko na lang. Naalala ko bigla, may urgent na bagay pa ako sa bahay. Mauna na ako. Sandali. Narinig ko, ikaw ang girlfriend ni Shuyang? Ang pakikipagrelasyon mo kay Shuyang, hindi ba't dahil lang sa pera? Narito ang 5 million. Lumayo ka kay Shuyang. Malamang, hindi mo pa nakikita ng ganito karaming pera sa buong buhay mo, di ba? Totoo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na halaga. Ano ang sinasabi mo? Sa aming pamilya, mula pa sa lolo ng lolo ko, wala kahit isang sandali na kami ay walang pera. Isang maliit na 5 million lang. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Bibigyan ko kayo ng 5 million bawat isa. Ito ang aking pinag-ipunan ang aking mahal. Binibining Jiang. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Ato milyon. Bago pa ako magalit, huwag kang magmalaki. 7 million. Tumabi ka. Hindi ba pera ko yan? Ikaw na babaeng hamak. Hinamak mo ako. Ano ang sinabi mo? Nang insulto ka, mali ka na. Mula noong bata ako, wala pang nangahas na insultuhin ako ng ganito. Nagmamalinis ka pa. Hindi ba kulang lang ang pera? Jam. Pa, magpadala ka agad ng 20 million sa akin. Para saan ang ganoong kalaking pera? Huwag kang makialam. Magpadala ka agad. Kapag nakuha ko na ang pera, luluhod kayo sa akin at hihingi ng tawad. Sa loob ng 3 minuto, papaghanda ko si Papa ng 50 million na cash. Ngayon din, 3 minuto, 50 million cash. Sino ka ba talaga? hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga? Ngayon, gusto kong malaman niya kung bakit siya mamamatay. Ipadala mo agad ang pera sa address na sinend ko sa'yo. Wag. Akala mo ba hindi ko kayang maglabas ng pera? Sa tingin ko, hindi na kailangan yun. Binibining Jiang. Alam kong gusto mong iwasan ang kasundong pakakasal sa pamilya Gu. Hindi mo naman kailangang ganyanin ako. Paano mo nalaman? Ako. Ang kasunduan ko sa pamilya Gu ay matagal nang kinansela. Ganoon ba? Guxi Joe, anong ginagawa mo rito? Shuyang, ang daya mo. Bakit mo dinala si Gu rito? Pag-uusapan natin ito, mamaya. Hoy! Ibaba mo ako! Salamat. Isang araw, libre kita ng pagkain. Walang anuman. Tatay, Linger,
Narinig ko sa mga tao sa grupo na humihingi ka ng 50 million para ba sa dot para kay Xiaoshu? Anong dote? Pumapayag na ako sa relasyon mo kay Xiaoshu. Dala ko ang dote. Ngayon, ako mismo ang pupunta sa bahay nila para humingi ng kamay mo. Pupunta ka sa bahay ni Shuyang para humingi ng kamay ko. Tatay, pakinggan mo muna ako. Hindi ganoon ang nangyayari. Hoy, hoy! Nako, wala na tayo. Sinabi mo sa magulang ko na buntis ako? Sa init ng ulo ng nanay ko. Pagdating sa bahay nyo, baka gibain pa niya ang buong bahay nyo. Eddie? Baka dapat magtapat na lang tayo? Hindi pwedeng magtapat. Kapag nagtapat ako, kailangan kong pakasalan ang batang to. Hindi ako batang yan. Malaki na ako. Sumama ka muna sa akin pabalik. Oy, Hoy, Kuya Shuyang. Hindi ako susuko. Ay, naku. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Huwag kayong mag-away. Tungkol sa bagay na ito, pwede kong ipaliwanag. Anak, nakauwi na kayo. Hindi naman kayo nag-away? Hindi. Hindi naman. Hindi. Tita, kanina mo sinabi na kailangan ng paliwanag? Ay naku. Ayaw talagang tumigil ng nanay mo na ibigay sa akin ang esmeraldang pulseras na ito. Nandito ako ngayon para maghingi ng kamay. Paano ako makakahingi? Ako, pinilit ko siyang bigyan ako ng paliwanag. ikaw naman tatay. Sinabi mo na akala ng pamilya Shu. Ay, naku. Yung tatay ni Shuyang, ayaw talagang tumigil na ibigay sa akin ang larawang ito na mahigit 10 milyon ang halaga. Ako, hindi ko naman maitanggap ng walang hiya. Kaya nga. Bakit pa kami mag-aaway? Ha? Ay, upo kayo. Lao Shu, tingnan mo, ang bagay ng dalawang batang ito. Tama. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tito, tita, noong huli, hindi ba't sinabi ninyong umalis ako? Bakit kayo nandito na naman sa bahay namin? Ay, nakita kong magkasundo naman kayo. Kaya pumunta kami dito para pag-usapan ang kasal. Nanay, tatay, pumayag na kayo? Siyempre naman, sa mahabang panahon, wala ka namang kahit isang babae sa paligid mo. May gusto sa'yo, nagpapasalamat na ako sa langit. At saka, ang ganda-ganda pa ni Ling Er. Yung magiging anak ninyo maganda sigurado ang lahi. Ano ba? Sino nagsabing ikakasal kami? Oh? Ikaw ang nagsabi. Ay, hindi ako. Tito, tita, nag-iisip lang kayo ng masyado. Tangling. Isa lang siyang pinag-aaralan ko. Ang kasal. Kahit aso, ayaw magpakasal. Hayop kang bata ka. Ate Wang, kunin mo ang pamalo. Narito na po, amo. Ikakasal. Ayaw ng aso. Ako ang magpapakasal. Ako na ang magpapakasal. Pwede na ba? Ganito dapat. Pero, bago ang kasal, may 3 kondisyon ako. Anong mga kondisyon? Una, kailangan may prenuptial agreement bago ang kasal. Pagkatapos ng lahat, yung pera ko hindi pwedeng basta-basta ibigay sa isang estranghero. Pangalawa, pagkatapos ng kasal, kailangang mag-resign si Tangling sa trabaho niya. Ayokong ang asawa ko ay nagpapakita sa publiko. Pangatlo, sa loob ng 2 taon pagkatapos ng kasal, kung hindi siya magkakaroon ng anak na lalaki, diretso hiwalayan. Kung wala namang tutol ang tito at tita, pirmahan na lang natin ang prenuptial agreement na ito. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Sa tingin ko, tama ka. Dahil kailangan kitang gawing pamangkin sa kasal. Kaya, ang mga kondisyon mo, payag ako. Ako, maging pamangkin sa kasal? Anong pamangkin sa kasal? Pa, sobra naman yan. Gusto niyong ipamangkin ang anak ko? Oo, mapa. Halatang inaapi ako ng pamilya Tang. Yung kasal na to. Hindi pwede. Ay naku! Mabuti nga yung pagiging pamangkin. Para kami ng tatay mo ay magkakaroon ng sariling mundo. Bienan, sa tingin ko, huwag nang maghintay. Ngayon na, ipaayos na natin ang kasal ng 2 to. Ma? Ako lang ang anak ng pamilya Shu. Gagawin mo akong pamangkin? Hay, yang anak ko. Ayaw mo bang panagutan ng responsibilidad? Babaero? Huwag kang mag-alala, Ling. Ang pamilya Shu ay sasagutin ng lahat. Hindi na kailangan. Tita, sa totoo lang, hindi rin naman ako masyadong gustong magpakasal. Mga tauhan, dalhin niyo ang panganay sa munisipyo. Ginoo, huwag niyo akong pahirapan.
Oy, oy, oy! Ali, hindi ko dala ang family registry ko. Hindi matutuloy ang kasal. Oh, Ginoo, para sa kasal ngayon, ID lang ang kailangan. Wala rin akong ID. ha ha ha. Yun nga, wala rin akong dala. Maligayang bati, Ginoo, binibini, sabi po ng ginang, ang sasakyang ito ay regalo para sa inyo. Tapos na pala. Hindi ba sabi mo ayaw mong araw? Bakit hindi ka tumanggi kanina? Hindi ko naman kayang talunin ng mga bodyguard mo. At saka, pwede naman tayong maghiwalay pagkatapos. Kanina lang, para lang yun para makalusot sa pamilya mo. Ngayon, sumama ka sa akin. Saan? Maghiwalay tayo. Hindi ko alam na pagkatapos ikasal, mayroon pang 30 araw na cooling off period para sa diborsyo. Huwag kang mag-alala masyado. Kapag ganyan ka, nasasaktan din ako. Tumahimik ka. Kapag may sinabi ka pang isang salita, hindi kita papatawarin. Si. Ganito? May alam akong isang restaurant na napakasarap. Sasamahan kita. Ikaw. Hindi, ikaw. Ang kotse na ito ay tunay na kotse. Ang araw ay talagang napakainit. Shuyang, niloko mo ako para pakasalan ka? Wala akong kasalanan. Anak, mga bagong kasal kayo, hindi ninyo kailangang umuwi mamayang gabi. Ingat lang kayo. Ma, wala kang ibang ginawa kundi ilagay ako sa alanganin. Pagkatapos ng 30 araw, dapat na tayong maghiwalay. Anak Ling may tradisyon ang pamilya natin. Sa araw ng pagkuha ng marriage license, dapat uminom ng isang mangkok ng tapoy ang bawat isa. Ito'y simbolo ng pagbabahagi ng ginhawa at hirap. Bakit ang hilong-hilo ko? Ang hina pala ng tolerance mo sa alak. Isang baso pa lang. Lasing na. Hahaha. Tangling. Dumating na yung kambal mong kapatid. Paano nangyaring isang mangkok lang ng tapoy? Ay nolasing na siya? Ikaw ba ang may kagagawa nito? Aray! Matutulog na ako. Sige, halika. Aalalayan kita. Ang init. Anong ginagawa mo? Sabihin mo. Noong unang beses tayong magkita, plano mo na ba yun noon pa? Ako, Bakit? Habang nanliligaw ka sa ikin? Nag-confess ka rin sa ibang babae? Galit na galit ako. si Liu Ruyan ba ang sinasabi mo? Wala talagang anuman sa miniyan. Tumahimik ka. Yung abs na, to. Ang ganda. Lasing na ito. Galit na babae pa. Mas mahirap ang hulihin kaysa sa baboy na papatayin tuwing bagong taon.
Tara, mag-shot tayo magkakaibigan. Ruyan. Malapit nang mag-12. Bakit hindi pa dumarating si Shuyang? Dala ang 10,001 na rosas. Para sa'yo. Totoo nga. Mayaman naman ang pamilya ni Shuyang. Pero ni isang rosas. Ayaw pang gastusan ni Shuyang. Halatang wala siyang pakialam sa'yo. Di ba niyo alam? Kilalang kilala si Shuyang bilang kuripot. Pag lumalabas, bike lang. Yung shared bike ang sinasakyan. Yung halaga ng 10,000 won na rosas. Parang kukunin na ang buhay niya. Tsaka, hindi naman niya gusto si Ruyan. Maganda at mayaman si Ruyan. Paano niya hindi magugustuhan? Nagpapanggap lang yan. Hoy, tigilan niyo na yan. Di niyo ba nakikita na sobrang sama na ng mukha ni Ruyan? Pinatawad ko na siya. Sino ang pinatawad mo? Pinatawad ko na si Shuyang. Pinalitan niya ang background photo niya ng ganito. Ano na namang ini-imagine mo? Di ba niyo narinig yung sikat na tula? Yan Suo Chi Tang Liu. May yan sa pangalan ko. Tapos siya, pinalitan niya ng puno ng willow sa tabi ng lawa. Nagpapahiwatig siya. Humihingi siya ng tawad sa akin. Anong pagpapahiwatig? Kalokohan? Dahil humingi na siya ng tawad, dapat may ganti rin ako. Hoy, saan ka pupunta? Uuwi ako para maghanda. Ng regalo para sa boyfriend ko. Ling, kagabi, kumusta ang pahinga mo? Napakaganda ng tulog ko. Salamat talaga kay Shuyang. Walang anuman. Masyado ka lang masipag. Ahaha. Shuyang, hintayin mo lang. Tingnan mo ang dalawang batang ito. Ang ganda ng samahan. Malapit na ba akong magkaapo? Ha ha ha. Ang tarantado talaga nitong batang ito. Nagbago nga talaga. Oo nga pala Ling, ang kasal ninyo, inaayos pa lang. Kung wala kang ginagawa nitong mga araw na ito, gusto mo bang mamasyal? Ano man ang gusto mong bilhin, bilhin mo. Gamitin mo ang card ni Shuyang. Parang inaantok ka, tapos may nag-abot ng unan. Ma, pakinggan mo ang sinasabi mo. Ano bang klaseng salita yan? Salamat ma, siguradong bibili ako ng bongga. Hala, tara na. Magandang araw, MS Tang. Madalas ka bang pumunta sa tindahang ito? Wala kang pakialam. Masaya ako ngayon. Bawasan mo ng kaunti. Gastusin natin ng 2,000-3,000. Mamaya, magkunwari tayo. Takutin natin siya. 2,000-3,000? Ayos lang yon. Sir, ang ibig sabihin ni MS Tang, 2,300. Libo. Ito. 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 At ito. 188,000. Lahat ng tinuro ko kanina. 3,780,000. MS Tang. Lahat ba yan ang kukunin mo? Hindi. Lahat yan ay hindi kukunin. Ang natitira, lahat yan ay ibalot mo para sa akin. Yung mga limited edition na yon, binili ko lahat yon para ibigay sa iba. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-shopping. Hindi ba't matagal mo nang gustong bumili ng regalo? Tara na, tara. Binili ko ang mga limited edition na ito para ibigay sa ibang tao. Shuyang. Nakapaglakas loob pa siyang pumasok sa ganitong klaseng tindahan? Ang daming luxury items na binili para ipamigay. Hala, ito. Hindi ba't lahat to ay yung mga gusto mong style at brand? Baka naman para sa'yo to. Shuyang, gusto mo bang mamatay? Ibinigay mo sa iba yung mga style na gusto ko. Ano naman ngayon? Alam mo ba kung magkano ang mga to? Ako na ang magbabayad. Nako. Bakit siya nandito? Kahit magkano pa yan. Ako na ang bahala. Hoy, te, hindi mo pa nga natanong ng maayos kung para sa'yo ba talaga yan? Huwag kang mag-akala ng ganyan. Mahiyain si Shuyang. Para sa akin, napakalaking bagay na ginawa niya to. Hindi biro yon. Hindi na dapat pagdudahan ang kanyang tunay na intensyon. Wala nang pag-asa yung love struck na yan. Miss Liu, personal na bagay ko ito. Shuyang, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Hindi ako nag-aalala kung sino ang magbabayad. Ipak mo na lahat. Kukunin ko. Naku, ngayon lang, nalandi ako ng babae. Sandali, baka naman type niya ako? Ginawa niyo akong part ng love triangle niyo? Gusto ko rin. Ang card na ito, paano mo nakuha to? Ako si Tang Ling, ang panganay na anak ng pamilyang Tang, ay mayroong black card. Anong problema? Ito ay Centurion Black Card. Para makuha ang card na ito, kailangan may ari-arian kang nagkakahalaga ng 30 million.
At sa loob ng 6 na buwang sunod-sunod ang buwan ng gastos mo ay hindi bababa sa 5 million. Dagdag pa ang 100 million na fixed assets. Ano naman? Sa pagkakaalam ko, para makuha ang card na ito, 3 lang ang meron sa Haicheng. Isa ay nasa kamay ni Ruyan. Isa pa ay nasa pamilyang Shu. Ang isa pa ay hindi ko na alam. Sigurado ka ba na ito ay Centurion Black Card? Miss, lubos akong sigurado. Ang card ni Miss Tang ay tunay na Centurion Black Card. Bakit? Dahil ang mga ito ay ang billing statement lang ni Miss Tang noong nakaraang buwan sa mall na ito. Ang yaman-yaman pala. Magkano kaya lahat yan? Mukhang mauubos ang buong mall. Parang pamilyar ang mukha niya. Sandali. Ang apelyido mo ay Tang? Aling Tang? Sa Haicheng, may pangalawang pamilyang Tang ba? Ang pamilya namin mula pa sa lolo ng lolo ko. Ay wala ni isang sandali na naging walang pera. Ang 5 million lang. Hindi kaya siya. Ang iniisip ko? Siya ang panganay na anak ng Sitang Ling. Hindi naman. Sabi nila, magkakadugtong-dugtong ang mga koneksyon ng Sitang. Ang mga negosyo nila, kalat na kalat sa lahat ng industriya. Oo nga pala, yung babaeng Jiang, si Jiang Yi, dahil sa kanyang posisyon bilang head ng Eastern Branch ng Sitang, walang may lakas ng loob na guluhin siya sa Haicheng. Siya ba talaga yung anak na babae ng punong tanggapan ng Sitang? Tang Ling. Hindi kaya totoo ito? Ano sa palagay mo? Ang anak na babae ng Sitang. Ano? Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Biro lang. Sabi nila, ang anak na babae ng Sitang ay mabagsik at tuso, gagawin ang lahat para makamit ang gusto. Paano ko nakasagupa ang demonyong ito? Teka muna, anak na babae siya ng Sitang. Ako naman ang pinakamayaman sa Haicheng. Anong ikakatakot ko? At saka, kinasal na nga kami. Hindi naman siguro siya papatay sa sariling asawa. Pag pinatay mo ako, magiging balo ka. Medyo naaaliw ako sa inyong dalawa. Ano man ang katayuan mo, pagdating sa pag-ibig, hindi pwedeng pilitin. At saka, si Shuyang ay may gusto sa akin. Ganun pala. Totoo palang may gusto siya sa kanya. Kailan ako nagkagusto sa iyo? Napakagaling ni Shuyang. Normal lang na magustuhan mo siya. Wala akong problema na makipagkumpetensya sa iyo ng patas. Miss Liu, parang may hindi pagkakaunawaan sa atin. Sino nagsabing gusto ko siya? Ang lalaking tulad niya na palaging naglalaro ng feelings ng iba. Ayoko sa ganoon. Sina? Ang mga bagay na ito, ipadala mo sa bahay ng mga Shu. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Wala kang pakialam dyan. Alam mo naman, ibang babae ang gusto niya. Bakit parang may mabigat sa puso ko? Tuloy po. Binibining Tangling. Sabi po ni Ginoong Shu, ito po ang mga paborito ninyo. Pinadala po niya sa itaas. Para pala sa akin ang mga binili niya. Kaya nung araw, sa harap ng ibang tao sinabi ko yon sa kanya. Napakasama ko naman. Siguro, kailangan kong ayusin ang loob ni Shuyang. Gising ka na. Sino ka? Nasaan tayo? Huwag ka nang kumawala. Dinukot tayo. Narinig ko. Ikaw ang dinukot nila dahil sa pera. Naglalaro lang ako sa tabi mo nang dumukot sila sa'yo. Kasama na rin ako. Pasensya na. Huwag kang matakot. Mayaman ang tatay ko. Siguradong ililigtas niya tayo? Hindi ako takot dahil malapit nang magwakas ang lahat para sa kanila. Anak, ayos ka lang ba?
Nandito na ang tatay mo para iligtas ka. Linisin niyo ang lugar na to. Ang ating prinsesa sa sitang. Ang dinukot nyo, gusto nyo bang mamatay? Wala na siyang alaala sa akin. Hayaan na. Ayaw ng pilit na pag-ibig. Maghihintay na lang ako ng pag-ibig na parang pagnanakaw sa puso. Anak, bakit hindi ka kumatok? Gusto kong maghiwalay. Inay, hindi mo ba alam kung paano humina ng konti? Karapat-dapat yan. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni na Tita Wen at Tito Shu. Nagdala lang ako ng simpleng regalo para sa unang pagkikita. Para sa'yo ito, buksan mo na lang mamayang gabi. Salamat. Ilagay mo na lang diyan. Ay, ang bait-bait mo talagang bata. Mula pa nung bata ka. Mga 10 taon na rin siguro tayong hindi nagkita, di ba? 15 taon, Xiao Leo. Dumating ka na, sabay na tayong kumain ng tanghalian. Sige, gusto ko rin sanang kausapin sina Tito at Tita tungkol sa amin ni Shu Yang. Ma, pa. Si Liu Ruyan ay isang malaking presidente. Marami siyang problema sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Saan siya magkakaroon ng oras para kumain? Ganito na lang, iwan mo na lang ang regalo, pero kunin mo na ulit ang iyong pagpapahalaga. Halika. Huwag mo nang ulitin ito sa susunod. Hoy, hindi pa ako tapos magsalita. Ano? Uuwi ka para kumain? Ma, pa, isasama ko muna siya. Anong ginagawa ninyo? Mahilig ka naman sa karne, di ba? Kumain ka pa. Dapat balanse ang pagkain, may karne at gulay. Halika, kumain ka ng gulay. Karna. Hoy, Lao Shu, parang may kakaiba. Mukhang may gusto sa atin si Xiao Liu, di ba? Paano naman nangyari yun? Itinuring siya ni Xiao Leo na kapatid mula noong bata pa sila, at saka, noong bata pa si Shu Yang. Lagi niya itong tinatakot. Anong ginagawa mo? Nagpupumiglas? Gusto mong maglaro ng hard to get sa akin? Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Anak, bakit hindi ka kumakain? Kakain ako. Kumain ka. Anong nangyari sa kamay mo? May sasabihin ako. Mag-usap lang tayo. Bakit ka ganyan ka-excited? Ikaw, labas tayo. May sasabihin ako. Mag-isa lang tayo? Nagpapahiwatig ka ba? Anong meron? Bakit hindi dito na lang sabihin? Hindi pwede. Grabe ba ang ulan kagabi? Salamat, nagustuhan ko. Masaya na ako kapag nakikita kita. Gusto ba talaga niya ako? Iniisa mo ako, ibig sabihin ba nito ay, Kailangan pa ring magtulungan ang ating mga pamilya sa negosyo. Dapat ba akong magtanggi ng mahinahon? Oo. Oo, sa susunod na pupunta ka sa amin, huwag ka nang magdala ng regalo. Baka kasi isipin ng mga magulang ko. sige, nag-aalala siya sa ginagastos ko. At huwag mo na rin akong bigyan ng kahit ano. Kailangan ko pang gumanti. Pwede, bibigyan na kaya niya ako ng regalo? Ang pinakamahalaga, huwag ka nang mag-imbento ng kwento. Hindi totoo ang lahat ng nakikita mo. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Alam niyang, nasasaktan ako dahil sa ibang babae. Kaya nagpaliwanag siya sa akin. Ang dali mong kausap. Hayes, okay ka lang ba? Oo, syempre. Sige, uuwi na ako agad. Oo nga pala, yung regalo ko sa'yo, tingnan mo mamaya kung magugustuhan mo. Ano ba naman tong mga araw na to? Ano to? Kailangan pa bang gabiin ko pang buksan to? Suyang, medyo sobra nga yung ginawa ko nung araw na yon. Kaya narito ako para humingi ng tawad. Hoy, bakit ka nandito?
gusto ko sanang itanong sa'yo. Kung gusto mo bang uminom ng konti? Naku, ang awkward talaga. Nakita kaya niya kanina? Hindi kaya akala niya binili ko to para sa kanya? Kanina, hindi kaya yon ang kanya. Ano kayang kakaibang hilig yon? Kung sasabihin kong galing kay Liu Ruyan yan, lalo lang sigurong lalala ang pagkakamali. Paano kung ipasuot niya sa akin mamaya? Yung pajama ko, tatanggalin ko ba o hindi? Siguro mas mabuting sabihin kong akin yan. Ang pinakamasama, mababastos lang ako. Kapag humihingi ng tawad, kailangan sincere ang pagkilos mo. Oo, ganito nga. Gusto mo bang uminom? Ako, maghuhubad. Anong sinabi mo? Ha? Sabi ko, hindi ba sabi mo uminom tayo ng konti? Ako, ang ibig kong sabihin, ako ang iinom. Bakit hindi ka palasing? Tsk. Hindi ako nagyayabang, pero yung tolerance ko sa alak, Huwag kang magyabang. Bakit may abs pa sa panaginip? Ay, mali. Shuyang, bakit ka nasa kama ko? hindi. Ito ang kama ko. Yung kagabi natin? Talaga bang nangyari kagabi yun? Hayes, sige na. Trabaho muna. Tara na. Kuya ngayon, isa na akong mataas na opisyal ng Sushi Group. Dapat ayusin ko kayong lahat para makapasok sa trabaho. Hoy, Zhang Qiyang. Hindi ba't kalaban mo yan, si Shuyang? Shuyang, bakit ka nandito? Kayong mga, oo. Nung estudyante pa, dahil magaling mag-aral at gwapo, wala kang pakialam sa iba. Ano ngayon? Ngayon, dahil mas mababa ang estado mo kaysa sakin, ayaw mo nang kumilala? Noong college, niligawan mo si Campus Bell Jiang Yi ng mahigit 1 taon. Ngayon, nagkukunwari kang di siya kilala. Shuyang, hindi kaya alam mo na dito nagtatrabaho si Campus Bell Jiang Yi, kaya sinundan mo siya rito? Anong ligawan ng 1 taon? Nagkamali lang ako ng pagkakilala noon. Ha? Kayong mga, aalis na ako ha? Huwag kang magmadali. Nakita mo na ang iyong minamahal? Di ba dapat magkwentuhan muna kayo? Ay, eto na naman ang kalimutin kong utak. Pero si Jiang Yi ngayon, kasintahan ko na. Pasensya na. Shuyang, naghahanap ka ba ng trabaho dito? Kumain lang ako. Hoy, anong ipinagmamalaki mo? Hindi ba't gusto mo si Campus Bell Jiang Yi? Si Zhang Qiyang ngayon, isa ng mataas na opisyal ng Sushi Group. Kaya niyang bigyan ka ng trabahong maglinis ng CR, isang salita lang yan. Basta ngayon, humingi ka ng tawad at aminin mong talo ka, pwede ka pa ring maging tuta niya sa hinaharap. Pako nakaalam na ang mga opisyal ng kumpanya ay pwedeng magpasok ng mga outsider. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang malaman yan? Boss. Zhang Qiyang, nandito ang boss mo. Kung hindi dahil sa nagkita tayo ngayon, hindi ko malalaman na sa kumpanya, may taong tulad ni Zhang Qiang na inaabuso ang kapangyarihan. Anong pinagsasabi mo? Saang departamento ka? Hoy, ako. Wala ang boss. Nagtatamad-tamad na kayo dito, ha? Isusumbong ko kayo. Nakakatakot naman. Akala ko, kay Shuyang na lalaki, sinasabihan yun. Mukhang mahirap si Shuyang. Pwede pa maging boss? Wala nga siyang girlfriend. Noong nasa paaralan pa tayo, sunod ng sunod sa puwet ni Jiang Xiaohua, nag-aalok ng tsaa at pagkain, nag-aalaga, hindi mo inaasahan. Ngayon si Jiang Xiaohua ay girlfriend na pala ni Zhang Qiyang. Si Zhang Qiyang ngayon, 1,000,000 piso ang sahod. Si Shuyang, tingnan mo ang suot niya. Huwag nang sabihin pa si Jiang Xiaohua, sinong babae ang magkakagusto sa kanya, bulag na siguro yun. Bagamat kasama ko na ngayon si Jiang Yi, pero kung ikaw ay willing na tumahol na parang aso, maaari pa akong maging mapagbigay at bigyan ka ng pagkakataon sa Shoe Corp para makita mo araw-araw si Jiang Yi. Ay naku, huwag nyo namang ganyanan si Shuyang. Shuyang, kahit na masakit ang salita nila, may punto rin naman. Mahigpit ang recruitment sa Shoe Corp, kahit yung pinakamababang posisyon, pinag-aagawan. Hindi ba't gusto mong makita ako araw-araw? Kayong lahat, para lang bang dagdag sa taas ang ulo nyo? Sino ang naglabas sa inyo mula sa imburnal? At ikaw, kailan ko ba nagustuhan? Hanggang sa kumpanya mo ko hinabol. Nakakasawa na magkunwari, Shuyang. Ibig mong sabihin, si Shuyang,
Ako pa ang pinakamaganda sa Haicheng? Hindi pinili tapos ikaw ang hinabol niya? Bakit ka nandito? Kagabi kasi. Wala yun. Pinadalhan ka ni Tita Wen ng pagkain. Sino ka? Girlfriend ni Xu Yang, Si Shuyang pala ay may ganito kagandang girlfriend? Baka bulag itong babae. ikaw yung kanina nang bubuli sa boyfriend ko? Neng, teka, huwag kang masyadong dominante. Ano? Type mo ko? Pero kung sasama ka sa kin, di mo na kailangang magpanggap dahil ang lakas mo. Ayan na, Mukhang ikaw ang malalagot. Bulag ako? Ang boyfriend ko ay isang cutie. Dumating na ang lakas ko. Tingnan natin kung gaano kalakas. Ayoko sa mga corny na pick-up lines. Kasalanan mo to. Nakakasuka ka. anong klaseng hayop ka? Hinampas mo ko? Ikaw. Shuyang, umusog ka. Ate, pasensya na. Tigilan mo na ko. Young miss, hindi na kailangan. Huwag nang patayin. Sa totoo lang, ako si Shu. Tumigil ka diyan. Ako ang young miss ng West Hall. Natatakot ba ko diyan? Ano ba gusto mo? Umalis ka na! Seryoso ka? Hulaan mo. Wag. Kinabahan ako. Pero maganda nga pala ito. Miss. Ling, yung baon na dala mo para kay Yang, naibigay mo na ba? Kung hindi mo na ibigay, okay lang. Dumating na yung mga bagong damit na ipinabili ko para sa iyo. Umuwi ka muna para masubukan mo. Ma, buhay din ng anak mo yan, ha? Umuwi ka na. Ling, yung kasal ninyo ni Xu Yang, kailangan pa ng konting panahon para ihanda. Sa panahong ito, magandang pagkakataon ito para magpahinga kayo. May auction sa Makalawa. Pumunta kayong dalawa. Bilhin nyo kung ano ang magustuhan nyo. Gamitin mo yung card ni Xu Yang. Si, Ma, nang sinasabi mo yan, hindi ba masakit sa puso? Madam Wen, ang mga damit na ito ay bagong koleksyon namin para sa season na ito. Gusto niyo po bang subukan? Ling, Kailangan ba talagang bagong koleksyon? syempre naman. Napakamahal ng mga tela-tela lang na ito. Nandyan na naman ang kakuriputan mo, anak. huwag kang mag-alala tita. Tingnan mo ito. Ano sa tingin mo? Maganda. Dapat maging mapagbigay sa manugang. Ano sa tingin mo? Maganda ba ang bagong bestida ko? Maganda? Sakto lang naman. Alam ko na. Hindi ako karapat-dapat sa magagandang bagay. Mula nang ipinanganak ako, may autism na ako. Hindi ako marunong lumakad. Lalo na magsalita. Araw-araw, gumagapang lang ako para makapunta sa kung saan ko gusto. Wala man lang akong kaibigan. Maging ang kasal ng mga magulang ko. Hindi ako pinayagang dumalo. Ang saklap naman yan. Nawala pa nga sa akin ang lahat ng alaala ko bago mag-3 taong gulang. Hanggang ngayon, takot akong alalahanin ang mahigit 200 araw na nalulunod ako. Iyon ang pinakamadilim at walang magawang panahon sa buhay ko. Ni hindi ko man lang alam kung ano ang lasa ng karne. Ikaw, hindi ka naman lasing. Bakit ka nagbabadya? Alam mo naman, mula pagkabata, wala akong asawa. Tigilan mo na. Bilhin mo na. Gamitin mo ang card ko. Sige, Boss Shu. Kabuuan, 48,888,000. 48,800,000?
At 88,000? Maaari mo namang agawin na lang at bigyan ako ng ilang pirasong tela. Salamat sa suporta, Boss Shu. Buisit. Parang ginagatasan lang ako ng kapitalista. Boss, sa private room ng Qingyun Pavilion sa 3rd floor, si Manager Murong Shanshan, nandyan na po siya at naghihintay sa inyo, boss. Napakaganda po talaga ni Manager Shan. Ang boss mo ay narito para makipagnegosyo. Hindi naman ito pagbebenta ng sarili. Maging seryoso ka nga. Narito rin siya ngayon para makipagnegosyo. Mas mainam ang pagkakita kaysa sa pakikinig ng balita. Manager Leo, tulad nga ng sabi-sabi, napakaganda ninyo. Sobra naman ang pagiging magalang ninyo, Boss Huang. Maupo na po kayo. Gusto kong lumapit sa kontrata. Hindi naman kayo magkakaproblema, Manager Leo. Siyempre, bahala po kayo, Boss Huang. Pwedeng tingnan ni Boss Huang ang kontratang ito. Ang kagamitang ito, ang presyong iniaalok ng Liu Group ay mas mataas ng buong kalahating porsyento kaysa sa presyo sa merkado. Dapat alam ni Boss Huang ang halaga ng kalahating porsyentong ito. Pasensya na, Manager Leo. Ang mata ko kasi, medyo malabo, kaya hindi ko gaanong makita. Titingnan ko ulit. Anong nangyari, Jisha? Masama ba ang pakiramdam mo? Bilang sekretarya ni Manager Leo, bakit wala kang kahit kay titing? Na profesionalismo, ayaw mo na bang magtrabaho bukas? Paumanhin po, G. Liu. Medyo masama ang pakiramdam ko. Ano ba yung ginagawa mong pang-aasar? Alam mo ba kung magkano ang damit kong ito? Naniniwala ka bang papayagan kita ni Gilio na umalis kagad, Leo Group? Ako, G. Liu. Paumanhin po, hindi ko sinasadya. Ji Huang, si Jixia ang aking sekretarya. Nagkamali siya. Ako ang dapat managot. Magkano po ang damit ninyo? Babayaran ko ng buo. Jixia, hindi ka naman ganyan karaniwan yung padalos-dalos. Ano ba talaga ang nangyari? Siya. Sabihin mo, nandito ako. Gilio, isang maliit na empleyado lang. Ang sumagot sa akin, hindi mo lang siya pinarusahan, tinatanganan mo pa. Huwag mong kalimutan na may proyekto tayo. Ilang piraso lang naman ng hindi gaanong mahalagang kagamitan iyon. Kung wala na, hahanap tayo ng bago. Pero kung may taong harapan akong ginaganyan ang tauhan ko, ibig sabihin, hindi nirerespeto ang pamilya Liu. Ano ibig mong sabihin? G. Liu. Siya po. Kanina sa ilalim ng mesa, hinipuan niya ang hita ko. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Kahit magbayad ako para sa babae, hindi kita papatusin. Sinuntok mo ako? Itong 50,000, pambayad na lang kay Ji Huang para sa gamot. Ikaw. Narinig mo ba? May nag-away sa Qingyaho. May lalaki daw, na nambastos sa isang magandang boss. Qingyaju. Hindi ba si Liu Ruyan ang pumunta roon kanina? Tingnan natin. Liu Ruyan. Ano ba? Xu Yang, Halika. Inaapi ang pamilya Liu. Hindi nyo pinapansin ang pamilya Xu, di ba? Tigil na. bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Akala niya ako ang may problema. Ako na ang bahala sa kanya. Xu Yang, tigil na. Gusto ko nang umuwi. Pwede bang ihatid mo ako? Sige, tara na. Ang sakit. Ang lupit ng babae.
Oo, Huang Li. Palisin mo siya sa Haicheng. Mukhang talagang nagmamalasakit siya sa akin. Nang malaman niyang may nangyari sa akin, agad siyang dumating. Huwag kang matakot. Hindi mo naman kasalanan ito. Ako ang may gusto na mapalayas siya sa Haicheng. Wala itong kinalaman sa'yo. Walang magiging epekto sa kumpanya mo, di ba? Salamat. Magkaibigan tayo, huwag kang mahiya. Ayos lang, aalis na ako. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Ano ba to? Shuyang, nasa labas ka ba? Oh. Hello? Nasa labas ako. Anong meron? Wala naman. Nagtataka lang ako bakit hindi ka pa umuuwi. Uuwi na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matutulog sa labas. Ano yung ingay? Bakit may naririnig akong tubig dyan? Pag uwi ko, sasabihin ko sa'yo. Ngayong gabi. Shuyang, Wala akong nakita, ha? gusto kong makita mo. Ang tigas ng ulo mo. Iniligtas kita, hindi para gawin ang anumang bagay sa'yo. Maging disente ka. Iniinsulto mo ako. Wala akong ginawa. Ganito ang suot ko. Wala ka man lang reaksyon. Iyon ang pinakamalaking pagkainsulto sa akin. Oy, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Hindi kasi naman dala sa kalagayan mo. Talagang karapat-dapat ang lalaking napili ko. Shh. Gaano pa katagal papunta sa bahay ng mga Shu? Ginoong Leo, 5 minuto na lang. Sa auction ngayon, ako mismo ang magmamaneho para sunduin siya. Dapat sobrang saya niya. Ruyan, dahil sa'yo lang ako umuwi ng bansa, bakit hindi ka masyadong masaya sa akin? At bakit kailangan mo pa makita si Shuyang? Ikaw ang gustong sumakay sa kotse. Kung ayaw mo, bumaba ka. Titingnan ko kung ano ang meron kay Shuyang na wala sa akin. Bakit parang pamilyar ito? Bigyan mo ako ng bulaklak. Oh, Oy, binibining Leo, dumating na kayo. Aling Wang, nasaan si Shuyang? Pumunta ang panganay sa auction. Hindi ba yan ang isa sa 3 malalaking pamilya sa Haicheng? Si Ji Liu Ruyan? Bilis, lapitan natin siya para maalala tayo ni Gilio. Mga kumpanyang tulad nila na may market value na higit sa 10 bilyon. Kahit konting proyekto lang ang ibigay nila sa maliit naming kumpanya. Sapat na yun para sa 1 taon. magandang araw po, Ji. Liu. Sino yung kasama ni Ji? Liu? Hindi ko kilala. Assistant siguro. Asista? Bulag ba ang dalawang yon? Gwapong-gwapo ang mukha ko? Mukha ba akong assistant? Ji, Liu, maligayang pagdating. Tuloy po kayo. Hoy, ako ang panganay na anak ng pamilya Xiao. Wala bang nag-aalala sa akin? Maligayang pagdating sa ating charity auction ngayong gabi. Una sa lahat, maupo na po tayong lahat. Bigyan natin ng mainit na palakpakan ang mga panauhing nag-donate ng mga item para sa auction. Salamat. May iba pa po bang panauhing nag-donate ng item ngunit hindi pa nakapagparehistro? Maaari pong lumapit sa backstage. Yung dala mo, para sa donasyon mo yan. Di ba? Oo, salamat. Narinig mo na ba? Dumating din daw ngayon si Ji Shu Yang ng Shu Group. Ikaw ba'y nagsasabi ng pinakamalaki sa 3 pamilya sa Heishi? Ang Shu Group na may market value na lampas sa 100 bilyon, si Ji Shuyang? Tamang-tama talaga ang pagpunta natin sa auction na ito. Oo nga. Si Shuyang pala yun.
Nandyan na. Dumating na, si Jishu. Ginoong Shu, tagahanga ko po kayo, Ginoong Shu. Dapat tayong magtulungan. Ngayong pagkakataon, Ginoong Shu. Sila, bakit kanila tinatawag na Ginoong Shu? Dahil boss din ako. Anong kumpanya? Tulungan tayo. Tulungan. Paraan. Ikaw si Shuyang? Sino ka? Ako ang sinasabi ko, si Xiao Beichen ng pamilyang Xiao. Sabi ko kung sino ba yung maliit na kaibig-ibig, na mukhang pamilyar. Ikaw pala, ikaw na maliit na kaibig-ibig. Nandito ka pa sa harap ko. Tangling. Maliit nga ang mundo. Magkakilala kayo? Kahit maging abo siya, makikilala ko pa rin. Noong tulog ako, inahitan niya ako ng kalbo. 2 taon akong hindi nakalabas ng bahay. Kago ka. Ngayon, bumalik ka pa ng bansa. Ikaw yung nanira sa lalaking nakipag-date sa akin. Tinawag mong maliit na kabute at ipinasa mo sa akin. Nabugbog ako at napasok sa ospital. 1 buwan akong nakaratay. Inahitan kitang kalbo. Mabuti na ngayon para sa'yo. Ikaw, Sigurado kayong hindi to biruan? Maaari na pong umupo ang mga panauhin. Ang aming auction ay magsisimula na. Shuyang. Sinadya ba niyang pumili ng upuan sa tabi ko? Huwag kang umalis. Natatakot ako. Ngayon lang ako lumabas. Hindi ba tiningnan ng almanake? Maligayang pagdating sa ating auction ngayong araw. Ang auction na ito ay para sa kapakanan ng publiko. Lahat ng kita ay idodonasyon sa paraang hayagan at malinaw sa orphanage. At ngayon, ipinahahayag ko na ang auction ay opisyal ng magsisimula. Ang unang item para sa auction ay isang limitadong edisyon sa buong mundo, ang Ducati Super 4. Ducati. Ang Ducati ay isang natatanging brand ng motorsiklo. Tinatawag itong Ferrari ng mga motor, ang aristokrata sa mundo ng motorsiklo. Ang pinakamura ay nagsisimula sa 500,000, lalo na ang Super 4. Sino bang lalaki ang walang pangarap na magkaroon ng motor? Sige. Ang panimulang presyo ay 5 milyon. 5 milyon. Ikaw na lang ang magpatuloy sa pangarap mo. Hindi ko kayang bilhin. Hindi ka bibili? Di hindi na rin ako. Super 4. Pinakamalaking displacement na 1000cc. Nasira ko dati ang motorsiklo ni Tangling. Bagay na bagay ito sa kanya. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. 6 na milyon. Akin na yan. 7 milyon? Nababaliw na si Xiao Beichen. Nakasalalay dito ang dangal ko bilang lalaki. Sinasadya mo bang sumalungat sa akin? Ako, ang hindi kulang-kulang ay pera. 8 milyon. Magkataon, ganoon din. Hindi ako nagkukulang sa pera. 9 milyon. Ikaw, 9 milyon, unang tawag. 9 milyon, pangalawang tawag. 20 milyon. Ano? 20 milyon. Magkano? 20 milyon? Tangling? Alam mo ba gaano karami ang 20 milyon? Binibini. 20 milyon? Makakabili ka na ng 2 unit niyan. 20 milyon yan, hindi 200 piso. Si Tio Tang, hirap na hirap magtrabaho para kumita. Hindi para sayangin mo lang ng ganito. Anong pakialam mo? Talunang talunan. Si, matindi ka talaga. 20 milyon, 1. 20 milyon, 2. 20 milyon, 3. Binabati kita, Binibini. Ikaw ang nagwagi sa unang item ng ating auction. Kung gusto mo, ako na ang magbabayad. Sakto, nasira ko naman ang sasakyan mo. Huwag na. Maliit na negosyante ka lang. Sa isang buwan, konti lang ang kinikita mo. Ang 20 milyon, malaking halaga na yan para sa'yo. May pera ako. Maliit na negosyante? Baka naman hindi pa niya alam kung sino ako sa pamilyang Shu, di ba? Medyo excited na ako sa magiging reaksyon niya pag nalaman niya. Ngayon naman, narito ang pangalawang item para sa auction. Pulang Corales. Tulad ng alam nating lahat, napakabagal ng paglaki ng pulang Corales. 20 taon bago umabot ng 1 pulgada.
300 taon bago maging 1 libra. Para mabuo ang isang buong halaman, kailangan pa ng libu-libong taon. Ngayong araw, sa 6 na halamang ito, 3 dito ay napakabihirang kulay rosas na korales, Sardinian coral na 100 taon mo lang makikita, at ang pinakabihira ay ang puno ng aka coral. Ito ay blind auction. Panimulang tawad, 5 milyon. Ang pulang korales ay bihira at mahirap makuha. 8 milyon. Ate Ruyan, gusto mo ito? Bibilhin ko para sa'yo. Wag. Wag kang magsalita. 30 milyon. Ang mga ito, lahat gusto ko. May sira ba sa ulo mo? Paano ka nag-o-auction ng ganyan? Anong ginagawa mo? Kapag hindi siya masaya, saka ako masaya. 50 milyon. Alam ko na. Binibini, sigurado ka bang 50 milyon ang tinaas mo? Sigurado ako. Tangling, sinasadya mo bang kalabanin ako? Miss Tang, gusto mo ba talaga ang koral na ito? Siyempre naman. 50 milyon. Ang mga koral na ito, sa akin na dapat lahat ito, di ba? Shuyang, alin ang gusto mo? Yung pink na koral o yung aka koral? Yung aka coral. Basta gusto mo, okay na yon. Aka koral. Para sa akin kaya yan. Ginang, kahit na mataas ang tinaas mo, ayon sa patakaran ng auction house, isang item lang ang pwedeng mabili sa isang tawad. Ang dami-daming koral. Parang alam na alam niya kung alin ang AKA koral. 50 milyon. Kung hindi niya mahulaan ng tama sa unang pili, talagang malulugi siya. Pero dahil sa mataas mong tinaas, bibigyan ka namin ng dagdag na 2 pagkakataon para pumili. Siyempre, lahat ng mapipili mo ay mapapasa iyo. Ano naman ang magagawa ng 2 dagdag na pagpili? Blind auction ito. Akala mo ba talaga may x-ray vision ka? Tama? Walang kwenta yan. Sayang lang ang 50 milyon. Ginang, alin ano ang pipiliin mo? Gusto ko ang numero 1, numero 5, at numero 6. Iuuwi mo ba ito o bubuksan dito sa venue? Pulusula lang ang pinili niya. Di niya yan kayang buksan dito. Buksan dito. Shuyang, ikaw ang pumunta. Tingnan natin kung anong magandang makuha ninyo. Ako na. Sigurado ka? Isipin mo ang mga dekorasyon sa bahay namin. Sa mga bagay na ganito, medyo may kaalaman ako. Siya. Maniniwala ako sa'yo ngayon. White coral, tangling. Hindi gaanong mahal yan. Hindi. Ang white coral ay tinatawag ding jade coral. Makinis at makinang ang texture nito, puti at walang bahid. Kung mabubuo ito bilang alahas, napakamahal nito sa Europa. At ito pa lang ang una, Ginoong Shu. Magpatuloy po kayo. Pink coral. Tinatawag din itong momo coral. Kailangan itong makuha sa ilalim ng dagat, 200 metro ang lalim. Kaya mahirap makuha. Napakabihira nito. Ang ganitong klaseng coral, wala nang ganyan ngayon. Ang swerte ko naman. Nabawi na ang puhunan. Bakit ang swerte-swerte ng babaeng to? Oy, Pexman ba ang auction ninyo? Dayaan ba ito? Ginoo. Ang aming auction house, daang taon nang umiiral, garantiyadong patas. Hindi ako naniniwala na sa huli niyang pagpili, ganyan pa rin kaswerte. Shuyang, sa tingin mo ba itong huling isa, aka coral kaya? 1,000 taon bago makakita ng aka coral. At saka, kung ganito kabuo ang isang piraso, hindi na matatapatan ng halaga. Sa tingin ko, malabo. Ang pamilya Tang, simula pa lang, negosyo sa alahas, at jade ang pinagkakakitaan. Nahawakan ko ang coral na ito? Parang hindi pang karaniwan. Kung makakuha ka ng aka coral, luluhod ako at tatawagin kitang ina. Gusto mo palang maging anak ng ibang tao sa labas. Sige, ngayong araw na ito, papaniwalain kita. Ano? Pulang korales pala. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ganito kalaki. Parang galing sa langit. Ilang daang gramo lang ng pulang coralet. Milyon-milyon na ang halaga. At ito, buo at perpekto. Sobrang laki ng kita nito. Ito ang huling hiyas. Sa buong mundo, isa lang ang ganito, aka coral. Imposible. Higit pa sa 50 milyon yan. Ganito kalaking piraso. Aabot ng 1 bilyon. Paano mo nalaman? Wala eh. Sanay lang ang kamay, talunan, talo ka na naman. Di ba tatawagin kitang nanay? Tatawagin kita. Huwag! Ayoko ng anak na tulad mong tanga. Ikaw? Tara na. Talagang nakakakaba at nakaka-excite ang simula. Sa mahabang taon ko sa trabahong ito, unang beses kong makatagpo ng babaeng may ganitong swerte at kakayahan.
isang pambihirang bidder. Walang teknik. Puro kakayahan. Ngayon naman, ang pangatlong item sa ating auction, ito rin ang pinakahihintay na bid ng gabing ito, ang bituin ng karagatan. Ang kwintas na bituin ng karagatan ay gawa sa 170 karat na Ceylon Blue Sapphire at tinabunan ng 103 pirasong brilyante. Dati itong alahas ng British Royal Family. Ang panimulang tawad ay 80 milyon. Ano? 80 million? Ano ba alam mo? Ang kwintas na ito, isa lang ang ganito sa buong mundo. Dati, naibenta ito ng 200 milyon. Kaya sulit na to ngayon. 70 milyon. 110 million. 120 milyon. 150 million. Ruyan, gusto mo ba ang kuwintas na to? Bibilhin ko, para sa'yo. Hoy, Totoy. Wala ka ng pag-asa. Dahil ako ay magpapailaw ng parol. Ano? Magpapailaw ng parol? Magpailaw ng langit. Si Boss Shu buong gabi ay hindi nagsalita. Ngayon, bigla na lang nagpasya na magpailaw ng langit. Ang auction sa Haicheng ay umiiral na ng mahigit 100 taon. Ang huling pag-iilaw ng langit ay noong 80 taon na ang nakalilipas. Si Xiao Beichen ang magbabayad para sa akin. Nagseselos si Xu Yang. Sa wakas, makakapagbigay na ako ng regalo kay Tangling. Ano ang pag-iilaw ng langit? Ang pag-iilaw ng langit. Ang pag-iilaw ng langit sa auction house ay nangangahulugang pag-book ng buong lugar. Anuman ang mabenta sa round na ito, anuman ang item, anuman ang presyo, ang nagpailaw ng langit ang magbabayad. Kung sa auction na ito ay may sabay na magpailaw ng langit, iyon ay labanan ng ilaw. Ang may pinakamataas na presyo ang mananalo. Eddie, kahit sino pwedeng magpailaw. Kailangan ng kwalifikasyon para magpailaw ng langit. Kailangan ay verify ang assets. Sa buong Haicheng o maging sa buong bansa, ang mga may kwalifikasyon para magpailaw ng langit ay hindi lalampas sa 3 pamilya. Ang pamilya Shu ay isa sa kanila. Ang ibig mong sabihin, siya ay napakayaman? Si Boss Shu ay may assets na lagpas 100 bilyon, ang pangunahin sa 3 malalaking pamilya ng Haicheng. Ang kanyang yaman ay sapat para sa mga ordinaryong tao ng ilang henerasyon na mabuhay nang walang ginagawa. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Higit pa sa pagiging mayaman. Sobrang yaman talaga. Haicheng, ng tao ng alaga. Sandali. Ang sinasabi ninyo, ikaw ang presidente ng Shu Group? Ang pamilya ninyo ang pangunahin sa 3 malalaking pamilya ng Haicheng? Ang Shu, na si Xu Yang? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na ako ay isang boss? Kailan mo sinabi? Sana noon pa kita pinagbayad. Boss Shu, sigurado po ba kayo sa sinabi ninyong magpailaw ng langit? Oh. Magpailaw ng langit. Dahil lang sa kuwintas na ito, nagpailaw ng langit si Xu Yang? Nababaliw na ba siya? Sobrang lang gusto lang niya ako. Ang ibig mong sabihin, para sa iyo ang ilaw na ito? Tama. Gusto ako ni Xu Yang. Nagtaas ng taya si Ginoong Shu. May iba pa bang mag-o-offer? Dahil lang gusto ka ni Liu Ruyan, hinahadlangan mo ako? At nagtaas ng todo? Ano ba ang ibig mong sabihin? Anong kinalaman niya? Malalaman mo rin mamaya? Yamang walang mas mataas kay Ginoong Shu, ay ipinahahayag ko na ang kwintas na ito. Salamat, Xu Yang. Ang kuwintas na ito, gustong gusto ko. Ito lang ba ang sasabihin mo sa akin? Bakit siya umakyat doon? Nakita kong gusto mo ang kwintas na ito. Ayokong may makipag-agawan sa iyo. Xu Yang, alam ko na ang nararamdaman mo. Gusto kong gamitin ang kwintas na ito ngayon para ipahayag ang saloobin ko. Tama. Gusto rin kita. Anong ibig sabihin ng rin? Hindi ba't matagal mo nang gustong samantalahin ang pagkakataon para magtapat sa akin? Kailan ba ako nagbalak magtapat sa iyo? Alam mo namang ang English name ko ay Sunny. Pinapalitan mo pa ang background ng social media mo ng larawan ng mundo. Anong ibig sabihin nun? Nagpalit lang ako ng basta. Noong nag-away tayo, alam mo namang may Liu sa pangalan ko. Nag-post ka pa ng larawan ng lawa at puno ng willow. Hindi ba iyon ang Yansu Wachitang Liu? Ikaw, nagpapakita ba yun na may pakialam ka sa akin? Dahil para sa kalusugan ng mata. Nung nasa bahay ka, binigyan mo pa ako ng bulaklak? Hindi, nagkakamali ka. Dahil umuulan noon, nabasa ng ulan ang mga rosas at nahulog sa lupa. Kukunin ko lang sana, hindi ko pa nasabi, kinuha mo na. Ang ibig mong sabihin, sa mga nakaraang araw, ako lang ang nag-iisip ng wala sa lugar. Liu Ruyan, kung ang mga ginawa ko ay nagdulot ng maling akala sa iyo, humihingi ako ng paumanhin, pero hindi kita gusto. Ang taong gusto ko talaga ay si Tangling. Anong sinabi mo? Ang taong palagi kong gusto ay si Tangling.
Sinasabi ng lahat na ang panganay na anak ng silangang templo ay mabagsik at tuso. Para makamit ang gusto niya, gagawin niya ang lahat. Pero ang pinaniniwalaan ko lang ay ang tangling na nakikita ko. Kilala kita bago pa lumaganap ang mga chismis. Talagang hindi mo na ako naaalala? Tayo ay matagal nang magkakilala. Noong 10 taong gulang ako ay dinukot. Ikaw pala yung iyakin. Kaya pala sabi ko, parang kilala kita. Hindi ko talaga maalala. Alam kong hindi mo ako gusto. Gusto ko lang na bigyan ka ng isang magandang regalo. Anong alam mo? Ikaw, anong sinabi mo kanina? Gusto rin kita. Tayo ay umuwi na. Anong gagawin natin sa bahay? Siyempre, gagawin natin ang mga bagay na para sa mga adulto. Sigurado ka na ba? Siyempre naman. Hindi naman ito ang unang beses. Noong huli, wala. Simulan nating mula sa wala. Ibig mong sabihin, nitong mga araw na ito, ako lang pala ang nagpapanggap? Liuro yan. Kung ang mga ginawa ko ay nagdulot ng maling akala sa'yo, humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi kita gusto. Ang totoo. Ang taong gusto ko ay si Tangling. Bigyan mo ako ng isang Bloody Mary. Hindi ka pa nagiging legal, umiinom ka na ng alak? Ate Ruyan. 19 na taong gulang na ako. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Ate Ruyan. Narinig ko na si Kuya Shuyang ay ikakasal sa susunod na buwan. Hindi ba gusto mo siya? Kaya mo bang? Ako si Liu Ruyan. Anong klaseng lalaki ang hindi ko makukuha? Ang prutas na pinilit pitasin? Hindi masarap. Masarap man o hindi, kailangan tikman muna. Ate Ruyan. Gusto mo bang makipag-deal sa akin? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para humarap sa akin? Presidente Leo. Ang walang-wala, wala namang dapat pang mawala. Isang dukha na lang ako ngayon. Hindi kita natatakot. Lalo na hindi ako natatakot kay Shuyang. Ang gagawin yun. Ate Ruyan, huwag ka muna magalit. Ang dahilan kung bakit ko siya pinatawag ngayon ay para may mahalagang bagay akong sasabihin. Shangguanzi. Dahil tinatawag mo akong ate, pinahihintulutan kitang magpakaloko-loko. Pero, bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Si Kuya Shuyang nitong mga nakaraang araw ay lumalayo na sa aking kontrol, naiinis ako. Pero ang lahat ng ito ay dahil kay Tangling na yon. Gusto ko siyang mawala. Shuyang, Ano? Nabangkarote na ang kumpanya. bangkarote? May kumakalaban sa atin. Ninakaw ang mga order. Sige, nakuha ko. Alamin mo muna kung sino. Shuyang, Nakagulat ka naman. Kumain ka na ba? hindi pa. Nagaantay ako sa'yo. Sa panahong ganito, ayaw pa rin niyang ibigay sa akin ang mga negatibong emosyon niya. Pero hindi ko kayang hayaan siyang magkaroon ng problema. Kailangan ko siyang tulungan. Tara na. Ang Shu family ba ang sinasabi mong nabangkarote? Paano nangyari yon? Inay, narinig ko mismo. Sa ganitong malaking pangyayari, wala man lang balita mula sa Shu family. Sino ba ang magpapalaganap ng balitang malapit ng mabangkarote? Bukod pa riyan, mukhang pabiro si Shuyang, pero matigas talaga ang loob niya. Bilang manugang ng pamilya natin ngayon, kailangan natin siyang tulungan. Paano mo siya tutulungan? Papasukin mo muna ako sa kumpanya. Anak ko, naisipan mo rin, sa wakas na pumasok sa kumpanya. Pero sa ibang paraan natin siya tutulungan, para kay Shuyang. At hindi niya dapat malaman ang pangalan ko, para matanggap niya ang tulong ko.
Kailangan natin siyang tulungan. Tulungan ang Shu family para bumalik sa dating kinang. Sige, sinusuportahan ka ng tatay mo. Tara na, pumunta tayo sa kumpanya. Magandang araw, Boss Tang. MS, Tang. Ito ang Secretary General ng kumpanya, espesyal na inatasan ni Boss Tang. Natulungan ka niya sa mga gawain ng kumpanya. Salamat, Tio Zhang. Boss Tang, kamusta po? Ako si Gushun, tawagin ninyo akong Xiaogu. Anumang bagay, maaari ninyo akong utusan. Secretary Gu. Mayroon akong isang napakamahalagang bagay na kailangan kong ipagawa sa iyo. Si po, Boss Tang. Kailangang makipagtulungan sa Shu Group upang magkaroon ng kooperasyon. Anong nangyari, Xiaogo? Tio Zhang, alam mo naman, sa laki ng ating kumpanya, sa negosyo, ang Shu Group ay may mga overlap na nagiging kompetisyon. Paano makikipagtulungan ang Young Miss sa Shu Group? Sa negosyo, walang permanenteng kaaway. Ang hakbang ng Young Miss. Ang gawing kaibigan ng kalaban ay talagang matalino, hindi lang dagdag na kaibigan. Makakapagtulungan pa ang Shu para sa mutual benefit. Maganda. Lumaki na ang Young Miss. Pero, ang Shu Group payag kaya na makipagtulungan sa atin? Kung hindi susubukan, paano malalaman? Yun pala ang ibig sabihin ng Young Miss. Hindi nga nakakagulat na ikaw ang tagapangasiwa ng pamilya Tang. Mukhang malaki pa ang puwang ko para umunlad. Boss Tang, ito ang pinahanap ninyo sa akin na maaaring makipagtulungan sa Shu Group na proyekto. Hindi mo na ito urgent. Ang pakikipagtulungan sa Shu, ayoko ibunyag ang aking identidad. Secretary Gu, kailangan ko ng tulong mo para magrehistro ng bagong kumpanya. Siya. Hindi ko inakala. Ang Shu Group ay talagang makikipagtulungan sa atin. Ngayong bangkarote na ang kumpanya, natural lang na pumayag sila. Pero, Boss Tang, sigurado ka bang okay lang to? Tama ka? Maski naka-face mask lang ako. Halata pa rin. Kunin mo ang sunglasses niya at ang sombrero para sa akin. Kamusta? Wala na, Boss Tang. Mula ngayon, ikaw si Boss Gu. Ako ang iyong sekretarya. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ibunyag ang tunay kong pagkatao. Paparating na, paparating na. Kumusta, Boss Xu? Hindi naman kailangang maging formal, Boss Gu. Alalahanin mo ang iyong papel. Boss Shu, maupo po kayo. Boss Gu, ang empleyado mong ito, ano ba yan? Siya? Allergic siya sa sikat ng araw. Pasensya na, Boss Shu. Allergic sa sikat ng araw? Boss Gu, hindi ba tungkol sa pakikipagtulungan ang pag-uusapan natin? Oo, tama. Tang, tayo ba ay uunahin muna ang sabaw o ang usapang pagtutulungan? Boss Shu, ano sa palagay ninyo? Paumanhin. Sandali lang, Boss Shu. May iba pa tayong schedule. Wag na lang ang sabaw. Simulan na lang natin agad. Sige. Xiao Tang, kunin mo ang produkto at kontrata. Ipakita mo kay Boss Shu. Manika, nasaan ang manika? Sina? Boss Tang, ang kumpanya namin ay mayroong dalawang produkto na maaaring makipagtulungan sa Shu Group. Ang isa ay mga manika at ang isa ay mga sexual wellness product. Sexual wellness products? Tama. Ayon sa market survey, sa mga family planning products, ang mga kumpanya ay pinakakulang sa pag-invest sa kategoryang ito. Huwag ang una. Paano kung mabuko ang tunay kong pagkatao balang araw? Ayokong gamitin ang mga bagay na yan sa sarili ko. Boss Tang, oras na para sa meeting sa presidente ng Shu Group. Tara na. Ibig sabihin, dalhin natin pareho.
Buisit, bakit ko ito nailabas? Paumanhin po, Boss Shu. Baguhan pa lang siya. Siya. Paumanhin po. Boss Shu, mali ang nailabas ko kanina. Boss Gu, yung manika na sinasabi mo kanina, ito ba yon? Boss. Bagong kumpanya pa lang ang Gu Group, baka naman ito ay sinadya ng kalaban para guluhin ka? Tang. Secretary Tang, ano sa tingin mo sa manikang ito? Ang cute naman nito. Magugustuhan ito ng female market. Mabuti, magandang pakikipagtulungan. Boss Gu. Magandang pakikipagtulungan, Boss Shu. Boss, ilang tens of millions lang ang halaga ng partnership na ito. Ang ganitong klasing proyekto dapat bang personal mong pinag-uusapan? Ang cute naman ng manikang ito, di ba? Parang nagtatampo. Parang si Tang Ling. Parang palagi kong naiisip na parang di ito maayos. Saan ka nakakita ng kumpanyang naglalabas ng pera, nagbibigay ng effort, kasama tayong nagpo-promote, tapos binibigyan pa tayo ng kalahati ng kita? Ito ba ay negosyo o charity? Pwede yan kung kumpanya ng misis ko. Bakit siya ganyan ang suot? Umalis na siya pagkatapos ng gabing iyon. Baka naman, nahihiya lang siyang makita ako. Oo nga pala, bakit bigla na lang nag-bankrupt ang subsidiary na ito? Natuklasan ng tech department na may external device na nakalusot sa firewall at ninakaw ang planong ilalabas na bagong produkto ng kumpanya natin. Base sa kasalukuyang tinatahak na trace route, nasa Haicheng ang IP ng kalaban at saka malamang na Ano? ang pamilya Liu. Nanay, tatay, hindi ba tinulungan niyo si Shuyang? Bakit nandito pa rin kayo? Ang Shu Group ay may market value na daan-daang bilyon at ang kayamanan nila ay hindi maubos sa ilang henerasyon. Kaya imposibleng mag-bankrupt sila. Ang nag-apply ng bankruptcy ay isang maliit na kumpanyang pag-aari ng Shu Group. Mabuti naman. Ikaw, nag-aalala ka lang ng sobra? Hindi. Hindi ko kailanman sinabi sa mga magulang ko ang tunay na pagkatao ni Shuyang. Kamakailan ko lang din nalaman yon. Paano nalaman ng mga magulang ko? Nanay? Tatay? Paano nyo nalaman ang tunay na pagkatao ni Shuyang? Nang pumunta siya sa bahay natin, alam ko na agad kung sino talaga siya. Kaya nga kayo pumunta sa bahay nila para mag-propose? Una, kilala na namin ang pamilya nila. Pangalawa, ikaw at si Shuyang ay tapos na ang usapan. Kami ng nanay mo, paano hindi pupunta para mag-propose? Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Hindi ba't buntis ka na? Paano mo, hindi pa rin alam ang tunay niyang pagkatao? Nanay? Tatay? Sa totoo lang? Hindi ako buntis. Ano ang sinasabi mo? Tatay, anong nangyayari? Tumigil ka. Sinong tatay mo? Bienan, anong ibig mong sabihin? Tatay, mag-usap ng maayos. Lao Tang, ano ba talagang nangyari? Gusto ko lang itanong, paano ba talaga kayo nagkakilala? Sabihin mo na ang totoo. May problema. Ganito ang nangyari. Noon, ako na ayaw magpakasal. Nagkataong nakilala si Tang Ling na ayaw na rin magpa-blind date, kaya kami. Gago ka, nakapagsinungaling ka pa sa amin. Kung pakitang tao lang naman, umalis na kayo. Ang anak kong babae, kami sa pamilya Tang, ay may sariling plano. Inay, totoo, kami ang nagsinungaling sa inyo. Pwede ninyo akong parusahan. Pero si Tang Ling, tunay ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo nga, Bienan, siling lang ang kinikilala naming manugang sa pamilya Shu. Ang pagmamahalan na nagsimula sa kasinungalingan, totoo kaya yon? Sa pag-uusap na to, naalala ko ang isang bagay. Kayo ngayon, magpa-annual kayo ngayon din. Nanay, mahal ko si Shuyang ng buong puso. Mahal mo siya? Pero tingnan mo muna kung totoong mahal ka rin niya. Bei Chen, kailan ka pa dumating? Baihin. Dumating ka na, di ka man lang bumati sa amin. Tita siya, Tito Tang. Kakadating ko lang. Pinapasok na agad ako ni Papa sa kumpanya. Tsaka, nandito siya. Baka bugbugin pa ako ni Tang Ling. Ikaw na naman? Anak, mukhang close na close ang magiging biyenan mo sa binatang yan Delikado yan. Anong ginagawa mo rito? Magkaibigan pa rin naman tayo. Dahil na rin kay Tita siya at Tito Tang. Sinadya akong pumunta para sabihin sa'yo. Huwag kang magpapalin lang sa iba. Ano bang ibig mong sabihin? Makikita mo pag nalaman mo. Anak, Hindi ba't siya yung Shuyang, ano ang nangyari sa litratong ito? kaya ko itong ipaliwanag? Kailan ito nangyari? Nung gabing hindi ka umuwi? Nakikipagnegosyo ako noon. Sakto, nakita kong hinahalay si Liu Ruyan. Bilang kaibigan, sinundo ko lang siya pa uwi. Bukod doon, wala nang ibang nangyari sa amin. Slivo, naniniwala ka sa akin, di ba? Maniniwala sa'yo?
Ito ba yung sinasabi mong ako lang ang minahal mo? Ling, si Xiao Liu at Xu Yang, mga magkasama talaga sila mula pagkabata. Ako ang nagpalaki kay Xu Yang, anak ko siya. Ako ang pinakakilala sa kanya. Anak, ibibigay ko sa iyo. Ay, mali, sinisiguro ko sa iyo, hindi siya talaga yung taong hindi tapat. Ganoon ba? Kanina niyang sinabi na halos magahasa si Ruyan noon, pero ang nalaman ko, ang naharas pala ay ang assistant ni Ruyan? Ano ang sinasabi mo? Sasabihin mo bang wala kang kaalam-alam? Hindi ko talaga ito lubusang imbestigahan. Pero, Tama na. Isang kasinungalingan. Kailangan ng daang kasinungalingan para takpan. Ang simula ng lahat ng ito, isang malaking katawa-tawa lang talaga. At ngayon, sawa na rin ako. Panahon na para tapusin natin ito. Tangling, hindi kita niloloko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng kausapin natin si Liu Ruyan. Huwag na, magdiborsyo na tayo. Diborsyo? Kasal pa pala sila? Gusto ko lang gumawa ng gulo, pero hindi naman guluhin ang pagsasama ng iba. Ayaw ko. Ayaw ko rin. Anong pakialam mo? Lumabas ka. Yung mga bagay na ito, hindi ko talaga ito nadiskubre. Ipinadala lang ito sa akin ng iba. Tangling, hindi ko alam na kasal na kayo. Gusto ko lang magdulot ng konting problema. Paihin. Ang usaping ito, saan man nanggaling ang mga litrato, katotohanan na ito. Paano kung ang mga litrato ay ginawa lang sa Photoshop para siraan si Xu Yang? Tama siya, Lautang. Dapat maliwanagan ito. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Sabihin mo nga, nasan ka ng gabing iyon? Anak, magsalita ka. Huwag nang magtanong, nasa bahay ko si Xu Yang. Xiao Liu, ano ba ang ibig mong sabihin? Nasa bahay ko nga si Xu Yang nung araw na iyon. Miss Liu, kung naparito ka para mang-away, pwede ka nang umuwi ngayon. Hindi, naparito ako para linawin kay Miss Tang. Wala kaming relasyon ni Xu Yang. Totoong-totoo ang mga litratong iyon. Pero hindi iyon ang totoong nangyari. Ang taong dapat kasama ko sana, harapan mismo ako. Inapi ang tauhan ko. Siyempre, pinagbayaran ko siya. Akala ni Xu Yang ako yon, kaya niya ako inuwi. Bilang kaibigan, wala namang masama. Pero, paano mo ipapaliwanag ang hindi pag-uwi? Nang gabing iyon? Noon, akala ko gusto ako ni Xu Yang. At nung araw na iyon, ako ang humawak sa kanya. Sinabi kong takot ako at pinakiusapang huwag umalis. Noon, ako lang ang naglolokohan sa sarili ko. Hanggang sa araw na iyon, nang sabihin niya sa harap ng lahat ng kilalang tao sa Haicheng na gusto kanya. Alam kong talo na ako. Ano man ang mangyari? Salamat. Hindi na kailangan. Ako si Liu Ruyan. Maganda ang mukha, maganda ang katawan, at mayaman. Anong lalaki ang hindi ko mahahanap? Bakit ako magtitiis sa iisang tao? Ruyan, pwede mo bang ako naman ang isipin? Ako, hindi naninigarilyo o umiinom, nakakahinga ng mag-isa, at umuuwi pag umuulan. Anong pinagtatawanan mo? Titingnan ko muna ang sinseridad mo. Ipapakita ko ang galing ko. Saan mo naman nakuha ang mga litratong ito? Hindi ko rin alam. Dumadaan lang ako sa harap ng bahay nyo. Tapos nakita kong nag-aaway kayo. Tapos bigla na lang nakatanggap ang phone ko ng mga litratong ito. Nang tawagan ko ang email address, walang gumagamit nun. Xiao Wu, imbestigahan mo agad ito. Opo. Boss, nahack ang kumpanya natin. Ngayon, lahat ng computer ay puno ng virus. Ano? Kontakin mo agad ang mga tao para ayusin ito. Hello? Presidente Tang, nahack ang kumpanya. Maraming internal data ang na-leak. May hinanap na akong tao para i-block ito, pero nagdulot pa rin ito ng 200 milyon na pinsala. Naiintindihan ko na. 2 kumpanya ang sabay-sabay na atake. May na-offend ba kayong tao kamakailan? Ang lakas ng loob na makipag-away sa Ixtang, sa buong hilagang kanluran. Wala pang iilang kumpanyang kayang gawin yon. Huwag mong kalimutan, may 3 malalaking pamilya sa Haicheng. Ang Xu, ang Liu, at ang Shangguan. Kaya ang bagay na ito ay may kinalaman kay Shang Guanji. Shang Guanji, iyong batang yon. Noong bata pa si Shang Guanji, may gusto siyang border collie. Pero yung border collie, laging hindi siya pinapansin. Hanggang sa isang araw, sumama ako kay nanay papunta sa bahay ng mga Shangguan. Nakipaglaro lang ako sandali sa border collie. Pagdating ng gabi, dinala na siya ng katulong ng mga Shangguan sa hapagkainan namin. Kung ako ang tatanungin, si Shang Guanji ang pinakabaliw sa pamilyang Shangguan. May kaluluwa ang lahat ng bagay. Kawawa naman yung aso. Ang lahat ng gusto niya, gagawin niya ang lahat para makuha. Hindi ko lang inakala na ngayon, ang gusto niya ay si Xu Yang. 2 araw lang ang nakalipas, hinanap niya ako. Nag-aalok ng pakikipagtulungan para mawala si Tangling. Hindi ko siya pinansin. Malamang, ang kumpanya ay simula pa lang. Hahanapin ko siya. Huwag mo nang hanapin.
Anong nangyari pagkatapos ng araw na iyon? Hindi ko na siya nakontak. Itong si Xiaozi, mabait naman tignan palagi. Paano nangyari na? Mukha lang ang nakikita, hindi ang puso. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng West Hall. Hindi ako naniniwala na hindi natin mahahanap ang isang buhay na tao. Mang-aapi sa anak ko, hindi ko siya palalampasin. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, mahahanap ko siya. Hindi kita hahayaang mapahamak. Nakalimutan mo na kung sino ako? Sa aking diksyonaryo, wala ang salitang takot. Pero ang bagay na ito, medyo nakakabagabag nga. Sa huli, ang kalaban ay nasa dilim. Ako naman ay nasa liwanag. Ang malawakang paghahanap ay magpapa-alerto lang sa kanila. Ano ang gagawin natin ngayon? Paano kung hindi natin siya matagpuan? May naisip akong paraan. Noong huling dumating si Xiang Guanji para hanapin ako, ang dahilan ay ikakasal na kayo. Marahil ang kasal ninyong dalawa ang makakapagpakita sa kanya. Peke naman ang marriage certificate. Paano kayo ikakasal? Ma, yun nga. Sa totoo lang, ang marriage certificate ay totoo. Ano? Nagsinungaling lang kami noon. Akala ko, sa araw na kumuha ng marriage certificate, pwede na rin kumuha ng divorce. Pero hindi ko inakala na ang diborsyo ay may 30 araw na cooling off period, kaya naantala hanggang ngayon. Sige, sige. Gusto mo yatang ikamatay namin ng tatay mo. Ang dapat seryosohin, hindi mo sineseryoso. Ang hindi dapat, sineseryoso mo nang walang dahilan. Para sa akin, mas mabuti pang magpakasal kayo ng peke para mailabas siya. Kung magpapatuloy ito, isang time bomb lang siya. Lingeer, ano sa tingin mo? Wala akong tutol. Peke naman lahat ito. Tara na. Saan? Magfitting ng wedding gown. Ginoong Shu, dumating na po kayo. Oo. Dinala ko ang aking asawa para magsubok ng kasal. Hindi po ba kayo bumili? Bumili ng ano? Bumili ng membership. Opo, miss. Sumama po kayo sa akin. Dito para magsubok ng damit pang kasal. Hindi ba't nagpapanggap lang tayo? Kailangan pa bang magsubok? Kung magpapanggap, gawin ng buo. Tara na. Sina Tangling at Shuyang ay nagpapanggap na nagpapakasal. Bakit mo ako dinala rito? Huwag mong kalimutan, sa Milan, fashion design ang tinapos ko. Tingnan mo, may gusto ka bang estilo? Kapag ikakasal na tayo, gusto kong isuot mo ang damit, pangkasal na ako mismo ang nagdisenyo. Nag-iisip kaya si Xiao Beichen ng sobra? May pangako ba akong makakasama ka? Pwede ba kitang ligawan? Pwede ba? Pwede ba? Sabi ko, depende sa ipapakita mo. Sige, ipapakita ko ang aking husay. Kung may buntot ka, malamang ngayon, nakataas na yan sa langit. Walang nagsabing, nakakapagod pala ang pagsubok ng damit pang kasal. Pumili na lang tayo ng kahit ano. Bahala na. Hayaan mo na. Ginoong Shu, handa na po ang mga bagay. Buksan mo. Ano yan? Kasalan sa damuhan. Ang ganda nga. Oo, maganda. Gusto mo rin? Pagdating ng panahon, sa damuhan din tayo magpakasal? Bata ka. Anong nangyari sa kamay mo? Anong nangyari sa kamay? Itong cake mukhang masarap. Maganda ang singsing? Pero hindi ako dapat tumatanggap ng walang dahilan. Huwag mo nang uulitin. Bakit hindi mo suot ang wedding dress na iyon? May mahalagang bagay tayong gagawin ngayon. Maganda man iyon, hinahadlangan ng mga galaw ko. Hindi ko inakala na sa huli, ang taong katabi ko ay siya pala. Tangling, ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Kuya Shuyang, mahal na mahal kita, bakit hindi mo ako gusto? Kung sakali, kapag nawala na ang lahat ng hadlang sa pagitan natin, saka mo lang ako papansinin? Pakipagbigyan po natin ang ating bagong kasal. Harapan ninyong tumayo ang isa't isa, tumingin sa isa't isa.
Ikaw, ang babaeng ikakasal. Ipinapangako mo bang pakakasalan mo ang lalaking ito sa harap mo bilang iyong mapapangasawa? Maging mayaman man siya o lalong yumaman, maging malusog man siya o lalong lumakas. Ipinapangako mo bang sasamahan mo siya magpakailanman? Seryoso ka talaga? Ngayon, ikaw naman, Ginoo. Ipinapangako mo bang pakakasalan mo ang babaeng ito sa harap mo bilang iyong asawa? Maging malusog man siya o lalong lumakas, mayaman o lalong yumaman. Ipinapangako mo bang hindi mo siya iiwan at sasamahan siya magpakailanman? Tangling, hindi ako magaling sa mga matatamis na salita. Ang masasabi ko lang, ang tao ay hindi likas na isang tapat na nilalang. Ang pag-ibig hanggang kamatayan ay laban sa ating likas na ugali. Kaya hindi ko sasabihin na, maging mahirap man o mayaman, ay palagi kitang sasamahan. Ngunit maaari kitang pangakuan. Sasawayin ko ang aking sariling likas. Lalabanan ko ang aking kinaugalian. Upang mahalin ka. Magpakailanman. Kaya, Pero ako, hindi. May baril siya, may baril. anong ginagawa mo? Huwag kang kikilos. Xiang Guanji, huwag kang magpadalos-dalos. Magpadalos-dalos? Kuya Shuyang. Sinabi ko ng gusto na gusto kita. Bakit hindi mo ako hinintay? Xiang Guanji, talagang baliw ka na. Ilapag mo na ang baril. Huwag kang makialam sa akin. Basta ilapag mo lang ang baril. May pag-uusapan pa tayo. Pag-uusapan? Kuya Shuyang, mula sa simula, hindi mo talaga ako isinaalang-alang, di ba? 8 taon ang pagitan natin. Pero hindi ako nag-aalala doon. Mahal lang kita. Alam mo yan. Kayang lampasan ng pag-ibig ang lahat ng hadlang. Pero bakit mo siya pakakasalan? Siya? Pwede akong hindi magpakasal kay Tangling. Pakawalan mo muna siya. Ito ay pagitan lang nating dalawa. Kung pakakawalan ko siya, magugustuhan mo na ba ako? Makakasama mo na ba ako? Anong pinagtatawanan mo? Wala? Naisip ko lang ang cute mo. Tinatanong kita kung anong pinagtatawanan mo. Alam mo naman ang sagot sa tanong. Pero nagtatanong ka pa rin. Kung gusto ka niya, bakit pa niya hahayaang maghintay ka hanggang ngayon? Kuya Shuyang, akala mo lang bata pa ako, na kulang pa ang oras. Anong alam mo? Mali ka. Kahit patayin mo ako, hindi ka pa rin niya magugustuhan. Tangling, naghahanap ka ng away. Ngayon ka pa magpapakabayani? Tumigil ka na, Tangling. Nagsisinungaling ka. Basta mawala ka, makakabalik tayo sa dati. May pag-asa pa ako. Oo. Basta mawala ka. Sayang, wala ka ng pagkakataon. Mamatay ka. Tangling, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. ayos ka lang ba? Alam mo ba, kanina, muntik ka nang. Sinabi ko sa'yo, handa na ang lahat. Gusto ko lang siyang mahuli agad. Mabuti naman at ayos ka. Mabuti naman at ayos ka. Talagang ayos ka na ba? Sino ka? Shuyang. Shuyang, Kung hindi ko makukuha, wala nang dahilan para mabuhay ka pa. Shuyang, Hihintayin kita sa impyerno. Shuyang. Shuyang, gising ka. Huwag mo akong takutin, Shuyang. Ang bilis ng panahon. Hindi ko inakala. 2 taon ka nang wala. Maayos naman ang lahat sa akin. Kailangan ko lang. Miss kita.